ang lalim ng sakit na binigay mo sa akin. Na up to the point, hindi ko alam sana ako magsisingin na. Ako po pala si Ruth Gonser Monteverde. Yan yung apelyido ko sa pagka-married, no? Naging ideal yung sa akin ang marriage because of my parents. Kaya nga, hindi ko siya tinatanggap na wala na kami. Almost half of my life, siya naging buhay ko. So, ang bigat, 17 years. Sayang. For almost 2 years, I kept the pain. That was the time na nag-question ako sa Panginoon. Lord, bakit? Throughout my life, nagsiserve ako sa iyo. Bakit ganito yung in-experience mo sa akin? Alam mo naman na hindi ako masamang tao. And how come hindi mo naibigay sa akin? Ay, nag-question talaga ako sa Panginoon. Monday morning, I was praying, Lord, ano mang mangyari ngayon sa araw na to, sana makatulong sa akin. Yung lahat pala na naging pain natin, the only way is to accept na nandito ka sa sitwasyon na to. Huwag mo talagang i-deny. And when you say na i-accept mo, part yan ng process na umiyak ka. So, I realized na kailangan pala na you have to go through this process. Kung kailangan mo mag-grieve talaga na the whole month, umiyak ka, it's okay pala. Not to be okay. Hindi ako umiyak ngayon kasi sa pain. Pero, with all the happiness ba, na He gave me the chance na ma-redirect yung aking dating nasa isip ba na ako lang, and denial. Ako lang pala all throughout my journey. Ako lang ba? Hindi ko sinama ang Panginoon. Time heals all diseases. With the help of God. With the grace of God. Sige lang, laban lang. It's okay not to be okay. So I do believe that God has a purpose bakit nandito ako. Before ako pumunta dito, I've been questioning to God, saan ako pupunta? With this kind of pain na nararamdaman ko ngayon, na-realize ko lang with the 3 days na session na naging ma-pride pala ako. I thought na kaya ko nawala ang Panginoon sa buhay ko. Sabi ko kahapon, nasa point of denial ako. And because of that denial, nagkakaroon ako ng anger. Until such today, talagang nirelease ko lahat. Yung anger. Kagabi lang, I want to talk to my husband for the last time. Not to be with him again, but to be reconciled with him. And I hope sa Trauma Healing Institute. Maraming salamat po sa opportunity na ibinigay niyo po sa akin at sa mga tao pa na mabibigyan ninyo na ma-reach out ninyo sa ganitong opportunity na para sa mga taong nakakaranas ng trauma. And to the Philippine Bible Society. Salamat kasi nagkaroon ako ng Bible and kayo ho naging way na ba't nandito kami ngayon. Kasi kung wala din kayo po na naging instrumento ng Panginoon na magbigay sa ganitong mga inputs, siguro wala kayong kagaya po na natutulungan na ma-guide sa tamang direksyon at paano ma-handle yung trauma into a victorious way. Salamat, daghang kayong salamat, and I hope makabalik pa mo diri sa amin.